tayo para palitan ng transmission support bushing itong Hyundai Starex. So tara guys, samahan nyo ako. So yun guys, nakalas na po natin yung pinaka transmission support. So ito po siya guys. So makikita nyo guys sa picture, wasak na po yung pinaka bushing nya guys. So yan, dahil sa kalumaan na rin po siya. So ito po yung papalitan natin transmission support na yan. So dito galing yan guys, yan. So try natin maghanap sa bilihan ng spare parts guys kung may mabibili nito. So yan, tara tignan natin kung makakabili tayo guys. So yun guys, nandito ako sa bilihan ngayon ng pyesa. Kaso ang problema guys, walang mabiling pyesa para sa engine support. Natin guys, ganito na lang, paparibusin na lang tayo guys, yan. So yun na lang kasi walang mabiling pyesa na bushing mismo na para So yun guys, balik kakabit na natin. Bali ito guys, bali yung ganitong pwesto niya, yan ang position niya guys. Yan, sa ganyan siya. So pasok niyo lang doon guys. Yan. Yan, so ganyan guys. Then ito yung pinaka-turn niyo guys ng transmission. Yan, yung dalawa. So dito nakalagay yan sila. Pamilya nyo muna yung transmission natin guys. Puhuli na natin ito mamaya. So yun guys, bakit po natin ibinaba yung pinaka transmission support? Kasi po, naging problema niya is wasak na po yung pinaka goma niya guys, na pinaka bushing guys. So nag-decide po tayo na palitan po siya ng bago. Kaso nga lang, kailangan na natin magamit yung sasakyan guys. Kaya kung order pa tayo ng pyesa na bago para sa kanya, is matagal pa pong dumating guys. Kaya nag-decide na tayo na ipa-rebushing yung pinaka transmission support guys. So ito yung ginagawa po natin guys, ay remedy po siya. So guys, pinarebushing na lang po muna natin habang hinihintay ko po na dumating yung order ko. Tsaka na lang po papalitan ng bago guys. So yung procedure naman po ng pagpapalit guys, parehas lang naman po yan. Kung paano nyo binaklas guys, at ganun nyo rin ibabalik. So ganun lang po siya. So DIY guys, so madali lang magpalit ng transmission support. So under chassis po ito guys, itong ginagawa natin. So ganoon lang po kasimple. So dito sa portion na to guys, para hindi kayo mahirapan kung isusuot nyo siya, yung tornilyo, gamitan nyo ng guide na Phillips screw para habang binababa nyo yung jack, kusa rin papasok yung tornilyo guys. So ganoon po siya. Yan. Ito pong hawak ko ng tornilyo guys, ito po yung nilalagay dyan. So bali 4 na tornilyo lang yan guys, sa magkabila ng transmission support. Tapos dun sa tornilyo ng transmission support transmission guys, dalawa rin po siya. Bali pare-pares po ang size ng tornilyo niyan guys, number 14. So yun po, bali unti-unti natin na ibababa yung jack para sumentro yung pinakabutas ng transmission support dun sa pinaka bracket guys. So ganyan po siya ang paglalagay. Then kunin po yung Phillips screw, itusok lang po siya. Yan, tapos isesentro mo lang yung butas. Then ganun din po yung kabila guys. So kunin na yung tornilyo. Yan, ipasok lang yung tornilyo guys dun sa nilagay nating guide. Yan. So ito yung isang Phillips screw guys. So ibaba lang yung jack pa para may sentro natin yung butas ng transmission support sa bracket. Then ilagay yung Phillips screw ulit na isa.
Yan guys, para hindi siya mag-move. So ito yung pang gagalaw-galaw natin guys para sumentro yung butas ng ng transmission support dun sa bracket para may lagay natin yung tornilyo guys. So yun guys, ang paglalagay po ng mga tornilyo ay pagtapos nyo mailagay lahat guys, may sentro at nilagay nyo yung mga nut guys, wag nyo muna yung hihigpitan para may sentro nyo yung iba pang bolt sa bracket. So yun guys, ilalagyan na po natin ng nut itong nakabit natin na bolt sa kabilang side, sa bandang kanan. So dito naman tayo sa kaliwa guys. So yun guys, pagdating dito sa kaliwa po, bali itataas baba lang po yung jack para maisentro ng husto yung tornilyo guys habang ginaguide natin dito sa Phillips screw. So ganun po siya guys ang paglagay. Pero kung meron ka naman guys punch guide na yung sakto sa sukat ng tornilyo na ilalagay, yung diameter niya, so mas maganda pong gamitin yon para pagtusok mo siya sa punch guide, dire-diretso po siya guys. Yan, so kakabit na po natin guys yung tornilyo na sentro na kasi natin siya. So yan po guys. So yan po, naikabit na natin yung tornilyo. So lalagyan na lang natin ng bolt, ay ng nut guys, yung bolt. So yan po, bali number 14 po na, number 14 mm po itong bolt nya guys. So kuha ka lang ng panghigpit na ratchet para po mas madaling maghigpit ng tornilyo guys. So yan guys, tapos na natin yung kanan. So dito naman tayo sa kaliwa guys. So bali dito sa kaliwa guys, higpitan na rin natin ng todo yan guys. So kumuha ka lang ng pang kontra, box or open. Yan, combination tong hawak ko guys na number 14 na box, 14mm na box. So yun, so check nyo na maigi guys, higpitan na ng todo para hindi siya kumalas. So ganyan po. Okay, so check na rin yung sa pinaka transmission bolt kung mahigpit na ng todo. So higpitan na rin siya ng todo guys para hindi rin siya kumalas. Ganyan po. At dahil sa solid po pala guys na goma yung pinalagay natin dito, so matetesting natin. Pag matagtag to guys, pwede naman pong butasan na lang yung goma guys ng barena para tatlong side, bawat bushing guys, butasan ng kahit ng tatlong butas guys na number 14mm na talim ng barena o kaya number 12 para magkaroon lang siya ng play yung goma natin. So okay guys, natapos na natin, ikabit na natin yung 4 na tornilyo. So dalawa sa transmission support at saka dalawa rin sa mismong transmission guys. So ready na, ibaba na po natin itong jack. So tatanggalin na po natin yung nilagay natin jack na pinanglip natin doon sa transmission. So paalala lang guys, pag gagawa po kayong ganito na under chassis, kailangan isitirin po yung kahit dalawang gulong nyo guys na may kalso para hindi siya umusad guys. Tapos na po natin gawin itong transmission support bushing na Hyundai Starex. Sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.